Di ba? Daw si dating Pangulo O eto mga kababayan, di ba hanggang ngayon po pinag-uusapan yung sa Bicam, yung sa GAA, kasi pinapahaba ho nila eh. No, actually, nung umpisa pa lang ho, mga boss, buko na ho ito eh. Yung palabas ho ni dating Pangulong Duterte, GAA, GAA, GAA. Tapos sabay post nila, ano pangalan nun, si Baste. Oh, GAA, GAA. Nung naano na ho sila, nung nasuko sila, biglang Bicam, Bicam na lang ho, mga kababayan. So ngayon, ang isa sa hinihinala, dito na nagpapalabas ng issue, ang dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo ho. posibleng may kinalaman daw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa hinaing reklamo sa Korte Suprema laban sa ipinasang 2025 national budget. Giit ni House Assistant Majority Leader Z. Alonto Adyong, pwedeng politika raw ang motibo. Nito Actually ho, yung sinasabing pwedeng politika, karamihan no, sa mamamayang Pilipino, iniisip, pamumulitika na lang talaga din eh. Ano ho? Unang-una, sa kanila unang narinig, mga kababayan. Pangalawa, yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, simula doon sa bangag-bangag-bangag ang Pangulo. Simula ho doon hanggang ngayong araw, no? Wala po silang tigil ng pagbanat at paninira sa ating Pangulo, mga bossing, no? At kung titingnan mo, ano kaya yung mga posibleng dahilan bakit nila ginagawa yon kahit walang ebidensya, gumagawa ng ebidensya, kung titingnan natin yung mga nangyayari, yung mga ICC, kung titingnan natin yung mga nabubuko sa West Philippines Sea, kung titingnan natin yung mga nagiging actually, pwede nating sabing nagiging pabor, no? Yung investigasyon doon sa mga humihingi ng katarungan tungkol do sa EJK, tungkol do sa laban kontra droga, mga kababayan. So iniisip na, madaming nag-iisip na mamamayang Pilipino na kaya itong mga ito patuloy na ganyan ang ginagawa dahil gusto nilang maagaw ang posisyon ng presidente para mahinto yung pagdurugo. Ano? Kasi dugon-duguan na eh. Duguan na ho, mga kababayan. Nandiyan yung papalapit na ang pagpasok ng ICC. Nandiyan ho yung meron na ding sumisigaw. Ilan na yung sumisigaw? Mag-aapat na yung sumisigaw na grupo na pagpapa-impeach sa vice-presidente. Baka umabot pa ng 5, 6, 7, 8, 10. Lahat na. Ano? Kaya, siguro ang choice na lang natin matanggal ang presidenteng ito na nakaupo. Para kung sa ganon, Buloy, labas ka na dyan. Halika na. Kami na ang presidente ulit. Di ba? Stop na. Yung impeachment na sinasabi ninyo, magsiuwi na lang kayo. Walang mangyayaring ganyan. Sabay deklara, martial law! Di ba? Makulit ho yung mga yan, yung mga DDS. Paulit-ulit ho silang sinasabi na, eto na si Marcos, uulitin na yung martial law. Gagawin na yung ginawa ng dating Pangulo, nung kanyang tatay. Hanggang ngayon wala pa din, mga kababayan. No? Mas nakikita po natin, mas nararamdaman po natin yung pagiging diktador ng mga DDS tsaka ni dating Pangulong Duterte Itong Lunes lang na maghain ng petisyon ng kampo ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez para questionin ang pambansang pondo. Yan ay matapos si Panort. Si Panort. Si Puting Ahas. Si Vic Rodriguez. Dahil nga po yung dahil nga po yung kanyang kandidatura hindi makapasok-pasok, hindi makapanik-panik sa top 12, mga kababayan. Sali na lang ako dyan. Kahit magmukha akong tanga, sali na lang ako dyan. At least, nababanggit yung pangalan ko. Ano na nga po ba nangyari? No? Wala pa din naman ho, mga kababayan. Napasok na po ba? O nakasampa na ba? Nakatungtong na po ba? Yung yung pangalan na Vic Rodriguez sa top 12, wala pa din ho. Mga bossing. No? Na naging kontra Pangulong Marcos o kontra gobyerno dahil po nakikita ko dahil doon sa pagkakaalis niya doon sa kanyang posisyon dati. Na
halata naman na bitter sa Pangulo. Kaya napunta diyan sa side na yan. Pero ang hindi niya ano tawag yun? Ang hindi niya maitanggi yung sinasabi ni Glenn Chong na nandaya ang ating Pangulo. Kasi mismong siya kasama ng ating presidente, mga kababayan. Mismong siya, alam niya na talagang ibinoto ng sambayan ng Pilipino ang ating presidente. Kitaan ng umano'y 28 blank items ang ilang halaga ng pondo sa Bicameral Committee Report. Kung titingnan mo rin kung who are the people behind the filing of the questioning the Sila-sila lang. Baka sila-sila lang din ng build up yan eh. Sila-sila lang ang nag-uutuan. the budget before the Supreme Court. They are all well connected with the Duterte. Mhm. Giit ni Abyong, tingin din ni dating Senador Franklin Drilon ay may kinalaman ng mga Duterte sa petisyon sa budget. Dagdag pa ni Drilon, tila Siguro nga kasi hindi napayagan din yung budget ng Vice Presidente na 2 bilyon. Ang laki kasi ng nakaltas. 1.3 billion yung nakaltas, mga kababayan. Siguro, yun yung hinahabol nila. Sabi nga ng Vice Presidente nung umpisa pa lang, kami ay makakapagtrabaho kahit na wala kaming budget, wala kaming pondo. Nung medyo narinig na huna nila na 730 lang ang ibibigay sa kanila, biglang sabi, naku, madami pong matatanggal doon sa satellite ng OBP. Kaya akala ho natin, totoo yung sinabi na makakapagtrabaho kami kahit wala kaming budget. ito na raw ang pinaka-corrupt na budget. Ginagawang politika ng mga grupo ni Duterte. Ay, ayan. Grupo pala kayo ni Duterte. Ginagawa nyo lang politika eh. No, ako ang nakikita ko dyan, kaya nakikisali si Bicron, mga kababayan, para pumutok yung pangalan niya. Para umangat yung pangalan niya. Kaso wala pa din Ni pang top 15 yata, wala si Rodriguez. Ay, hindi. Nandun pala yung kanilang mga pangalan. Nasa top 5 sila. Number 1 si Kibuloy. Number 1 si Bato de la Rosa. Number 3 si Bongo. Number 4 si Panor. Si Vic. Etc. Lahat nasa mga DDS. Saan nyo po makikita yon? Puntahan nyo po doon sa mga survey ng mga DDS. Doon sa pa-survey nung mga page ng mga DDS. Di ba? Nako tayo, sanay na tayo sa mga ganyan nila. Ginagawang politika at pinapaniwawala ang taong bayan na mali ito. 24 na taon ako sa Senado, 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinaka-corrupt. Talagang binanggol nila yung budget, kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. That's bad. Ay. Yan, nasabihan po tuloy kayo na namumulitika lang kayo. Sabi ni Oscar Malakad, paano si Mary Grace Piatos? Wala sa PSA. Ay hindi, may sagot dyan si Tobats. Madami daw pong Piatos sa Davao. Yung iba nga daw po doon, may ari-arian Merong mga lupain ang mga Piatos doon. Hindi niya nga lang daw alam kung sino si Mary Grace Piatos. Mga kababayan. Sabihin na natin, okay, na-justify nyo yung Piatos na Mary Grace. Paano yung 1,199? Kasi 1,200 daw yung mga yun, mga kababayan. O paano yung mga yun? Paano i-justify yun? Di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, ewan ko, etong mga DDS, pati yung mga senador nila, pati yung mga yung mga samahan nila, huling-huli mo din sa bibig nila mga kababayan, mga boss Anyway, iwanan na natin yan. Baka sa grocery boss, nandiyan si Mary Grace Piatos. Kanina nag-grocery ako, wala akong makitang Piatos. Bikat ang binili ko. Tsaka yung ibang mga chicherya, kagaya ni Doritos. Hindi pa nila sinama si Doritos doon,